So, hello guys! Welcome back to my channel. And today's vlog guys, meron po tayong babasahing comment at sasagutin na katanungan ng ating kababayan na si Freddy Ni. So, Sir, ano visa mo dyan sa Thailand? Hindi ka hinanapan sa immigration ng OEC? So, itong katanungan na to guys is galing po ito dun sa video namin na pabalik na kami dito sa Thailand. So, lately lang po guys, no? So, sasagutin po natin yung katanungan mo, sir. At siyempre, bago po yung lahat guys, ikukwento ko muna sa inyo ano nga ba yung visa ko noon nung unang pagdating ko dito sa Thailand at anong visa ko ngayon. So, unang-una ko pong punta dito sa Thailand is tourist visa holder po ako, no? At saka, hindi po talaga trabaho yung pinunta ko dito sa Thailand. So, yung pinunta ko po dito is boxing fight. So, lumaban po ng lumaban kasi ako po ay active na boksingero. So, after po ng mga ilang fights ko, so, after po niyan ay napaisip ako parang gusto ko ulit magstay dito sa Thailand kasi nagustuhan ko po, no? At saka pinapirma ako ng aking Korean boxing manager about 3 months, I think ko 3 months yun eh. Tapos ayun na nga, humaba na ng humaba. So after po nun guys is yung dahil medyo humahaba na yung aking stay dito sa Thailand kasi pwede ka pang mag-exit sa Cambodia ng para siyang unlimited thing, no? Correct me if I'm wrong, no? Kasi dati guys, almost 6 months ko po yung ginawa yung parang exit lang by land, no? Sa van. Tsaka hindi lang po Pilipino yung nag-i-exit doon. Maraming nationality po yung pupunta noon sa Cambodia, no? Tsaka hindi lang Cambodia, pati din po sa Laos. So, marami ka pong mamimit doon pagka pumunta kayo doon sa minivan. Mostly nakilala ko mga Russian kasi nagustuhan ng mga Russian dito yung Thailand. Tsaka namin pa pong iba, no? So, iba't ibang nationality po guys ay iba't iba po silang length of stay. So, Filipino, as a Filipino, 14 or 15 days po yung binibigay doon sa immigration doon sa Cambodia, no? At yun na nga po guys, hindi ko po alam kung ilang buwan o ilang years ako mag-i-stay dito sa Thailand. So, lagi po ako nag-i-exit doon sa Cambodia kasi yun lang po yung easy at saka cheaper. Pwede din po mag-exit doon sa Laos by land. Or kung meron kang budget, pwede ka rin lumipad, no? So, hindi pa ganun ka-strict yung Thailand dati. So, pwede ka mag-exit sa Cambodia as many as you want. Hindi lang po Pilipino yung pupunta doon. Marami pong nationality. So, pag pupunta po kayo doon sa isang van, ay mamimit mo doon iba't ibang nationality. So, pag pupunta kami doon sa Cambodia, siguro mga 8 to 10 minivan po yung pupunta doon. Makita mo doon, ang dami talagang iba't ibang nationality. So, marami kang mamimit na mga friends doon, no? Dahil tourist visa lang yung hawak ko noon, so ano nga pa yung mga dapat gawin para makapag-stay ng long dito sa Thailand, like full year, no? So, ang mga ginawa ko noon guys is student visa po, no? Kasi yun lang po yung easy way at saka, tawag dito, convenient para sa akin, no? Kasi yung student visa, pwede po yun sa mga bata, matanda, lalaki, babae, no? So, halos lahat pwede po yun. Kaso, medyo pricey lang po talaga siya. Ang alam ko na bayaran ko dati, it was 2014. Mga nearly 30,000 baht po yun. No? So, medyo pricey po talaga siya. Disclaimer lang po guys, ay hindi ko po ina-advise na gawin lahat itong mga to. Lalo na at ang pakay mo ay magtrabaho dito sa Thailand. Tapos ang gamit mong visa ay student visa. So, ingat lang po tayo guys kasi huhulihin po talaga kayo ng immigration pagka illegally working po kayo dito sa Thailand. Tsaka ingat-ingat po tayo pag pumunta dito sa Thailand, may makita kayo sa internet na hire job, ganito. So meron din po mga scammer dito. So ingat-ingat po talaga tayo. Mas mabuti po talaga yung nasa tamang proseso po yung ating pagtatrabaho dito sa Thailand, no? So after ko po mag-tourist visa ng almost 6 months guys, ang alam ko yun, naalala ko, no? So, ako po ay nag-decide na mag-ano ng student visa. Longer stay na. So, yun na po yung full year, no? 12 months. Medyo pricey po talaga siya, no? Pero, less hassle po siya. Convenient po siya sa stay mo kasi hindi mo na kailangan mag-isip na, kailangan ko na mag-exit, kailangan ko na magpunta doon, kailangan mag-renew na ulit ako ng visa ko, no? Diba? So, convenient po siya para sa akin, no?
Tsaka naisipan kong mag-student visa kasi medyo nagkaka-get along na kami ng aking asawa ngayon, no? So kaya nagustuhan ko na yung pag-stay dito sa Thailand. So on that time, syempre, nagkakapera po ako dun sa boxing fight dito sa Thailand, no? Kasi doon ko kinukuha yung pera ko sa laban. At ngayon is yung 2015 po is kami po ay nagpakasal na ng asawa, no? So also on that time, kami kinasal noong April, no? So mga late that year ay kami po ay nag-process ng aking marriage visa. So yung mga ano nga ba yung mga pinarasis ko sa sa marriage visa, guys, at saka sa aking marriage. So sa next video ko na lang po gagawin yan kasi medyo haba na yung ating video, no? So ipaprocess ko sa inyo kung ano yung mga pinarasis ko kung kayo ay Pilipino na magpapakasal dito sa Thailand. At saka anong time na yun, guys, after po ng aking marriage visa, doon na din po ako nagkatrabaho, no? So, in proper way naman, guys, meron po tayong working permit, so don't worry, guys. Bakit nga ba marriage visa yung pinili ko? Kasi, guys, yung marriage visa is, in the future time, magagamit ko po siya applying Thai citizenship. Kaya, hindi ko ginamit yung working visa. Although, madali lang yung working visa, pero mas pinili ko talaga yung marriage visa. I-maintain ko yung marriage visa kasi napakahirap po talaga ng processing ng marriage visa. Kaya minmaintain ko talaga yon. So, ko sa inyo, guys, paano ba ituturo? Hindi tuturo. Parang, ko yung step by step kung paano namin ginawa yung marriage visa. In next vlog, no? Kasi mahaba talaga tayo. So, yun na nga, guys, no? So, after po nung aking marriage visa is yearly din po yun, no? Kasi every year, nagre-renew din po yung marriage visa. So, binibigyan lang kami ng 12 months. So, nung unang punta ko dito, 2013, guys. Tapos, 2015, nag-marriage visa ako. 2016, 17, 18, 19. So, yun na yun first na uwi ko, guys, after 6 years sa Philippines, no? So, sinama ko na si Mrs. doon kasi gusto niya rin makapunta doon sa Pilipinas, ma-experience yung, Pasko kasi yung pagpunta namin doon, Pasko yun, guys, no? So, doon kami nagpasko, pero dito na kami nag-New Year sa Thailand. So, after po nung aming travel doon sa Pilipinas, guys, pabalik na kami ng Thailand, hinanapan kami doon sa Philippine Airlines ng resibo. Sabi niya, resibo, sir, asan po yung travel tax niyo po? Sabi ko, ay, magbabayad pa po ba, ma'am? Yes po, sir. Punta po kayo doon sa travel tax. So, nagpunta ako doon. Tapos sabi ko, ma'am, kailangan ko pa po ba magbayad ng travel tax? Yes po, sir. Saan po ba kayo pupunta? Sabi ko, Thailand po, sir. Ano pong ginagawa niyo doon sa Thailand, sir? Merit po ako doon. Ganun po ba? Patingin naman po ng merit certificate niyo. So, pinakita ko po yung merit certificate. Sabi, okay po, sir. So, 6 years na po pala kayo hindi nakakauwi ng Pilipinas. So, bibigyan ko po kayo ng exemption as balikbayan. So, binigyan nila ako ng resibo. Pinakita ko yun sa airlines. Tapos, nung pagpunta na namin dun sa immigration, guys, is, sabi niya sa akin, sir, anong visa niyo dun sa Thailand? Marriage visa po. Okay. So, patingin ulit po, patingin ng marriage certificate niyo po. So, hinanap ulit sa akin yung marriage certificate, no? Okay. Nasaan po yung misis nyo? Yun po. Okay. Papuntahin mo ka dito. Tapos nakita nila yung Thailand passport. Okay, sir. Tapos boom, sam na. Pauwi na. Tapos ito naman, nung pag-uwi naman ulit namin after 2000, yung COVID na, guys, 2019, 20, 21, 22, 23. So after 4 years na, umuwi kami ulit ng Pilipinas ni misis, no? So, ngayon, nung pagpunta namin doon sa airport, diretso na kagad ako doon sa travel tax. So, sabi ko, hi ma'am, nung last na uwi ko po is noong 2019 pa po, no? So, kailangan ko pa po bang magbayad ulit kailangan ko ba magbayad ng travel tax? Kasi, binigyan po ako ng exemption. Sabi niya, okay po sir. So, kasi 4 years na kayo hindi nakauwi, so balikbayan ulit, no? Boom! So, ayun. Meron na ako ng travel tax na, Tapos, nang pumunta na ako ng immigration, sabi niya, sir, anong ginagawa niyo sa Thailand? Sabi ko, merit po ko doon. Okay. So, patingin po ng marriage certificate niyo. So, kaya ko po sinasabi yung merit ako, guys, kasi convenient po siya sa akin, tsaka, less hassle po, no? Tsaka, wala na pong masyadong hahanapin kasi,
pagka married, yung sinabi ko is hanapin lang is yung marriage certificate. So, mas madali po siya sa akin. Wala na po siyang hassle. So, dire-diretso na po kaagad pagka pinakita ko po yung aking marriage certificate. So, nung bumalik naman kami ulit nung 2023 sa Pilipinas, guys, is, di ba, Philippine passport tapos foreign passport holder. So, naghiwalay kami. Tapos, yung that time, medyo mahaba yung pila doon sa foreign passport. So, naghihintay ako kay Mrs. Bakit ang tagal ni Mrs., no? So, nakita ko siya, patakbo siya, papunta sa akin. Sabi niya, Joel, samahan mo ko doon sa immigration. Kung bakit? Kasi, hindi ko maintindihan yung immigration officer kasi ang bilis niya daw magsalita. Nag-English naman yung officer, pero mabilis daw, hindi niya daw maintindihan masyado. Ang naintindihan niya lang is, where is your husband? So, sabi ko, tara, punta tayo. Tapos ngayon, pagdating ko doon, sabi ng immigration sa akin, asawa mo to? Ko, yes po, ma'am. Okay, patingin ang passport mo. Kinuha niya yung passport ko. Okay. So, next time, pag pumunta kayo dito ng bakasyon kayo sa Pilipinas, kasama mo Mrs., pumili na lang kayo doon sa Philippine passport. Magsama na lang kayo. Okay. Sige po, ma'am. So, si Mrs. talaga, guys, yung itsura niya parang kabado siya, no? Kala niya, hindi siya makakapasok dito sa Pilipinas. So, sa comment po ni Sir Freddy ni, Sir, ano visa mo dyan sa Thailand? Hindi ka hinanapan sa immigration ng OAC. So, ang visa ko po ngayon dito sa Thailand is marriage visa po at saka meron din po akong yellow book at saka pink ID card. So, ano-ano ito mga to? So, sa next video guys, i-explain ko po sa inyo ano nga ba yung yellow book at saka pink ID card. At saka hoping po ako guys na maybe in a couple of years, no? Well, no, we don't know. Maybe I'm become Thai citizenship. So, finger crossed guys, no? So, hindi na po ko hinanapan sa immigration ng OEC dahil marriage visa na po yung ginamit ko dito sa Thailand. At usually na hinahanap sa akin, pag sinabi kong married po ko sa Thailand, is usually na hinahanap sa akin is yung po yung marriage certificate. So, yun na po yun guys at maraming salamat po sa inyong panonood, no? At kung meron man po kayong mga gustong tanungin about Thailand, comment na po kayo sa baba para magawan ko po ng video yan. So, maraming salamat po sa panonood and God bless you all. Sawadee krap!